Magandang hapon, bansang Pilipinas. Naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema kaugnay sa paglilibing sa libingan ng mga bayani kay dating Ferdinand Marcos. Ang pumapabor para mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, ma-report ang aming kasamang si Marita Muahe. Marita? Ruling na 9-5-1, pumabor ang Korte Suprema na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Dinismiss ito yung panawagan na pinas nito yung status quo ante order na hindi nga mailibing si dating Pangulong Marcos sa LNMB. Tanging si Associate Justice Benvenido Reyes lamang ang nag-inhibit sa kaso, pabor na mabigyan ng Heroes Royal. Sina Associate Justices Arturo Brion, Presbitero Velasco Jr., Diosdado Peralta, Lucas Bersanin, Mariano del Castillo, Jose Perez, Teresita de Castro, Jose Mendoza at Estela Perlas Bernabe. Samantala, nagbigay naman ng dissenting decision sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justice Marivic Leonen, Francis Sardeleta, at Alfredo Benjamin Cagioa. Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag si Reyes kung bakit nag-inhibit ito sa pagbibigay ng kanyang desisyon. Sa pinalabas na media briefer ng Supreme Court ngayong araw nito, sinasabi nito na wala umano silang nakitang grave abuse of discretion, grave abuse of discretion kaya dating Pangulo o kay Pangulong Duterte na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani dahil ito ay ginawa niya in the exercise of his mandate sa ilalim ng Article 7, Section 17 ng 1987 na Constitution. At ilan naman sa mga binanggit pa dito na naging dahilan kung bakit umabot sila sa ganong desisyon ay ang AP Regulations G161-375 na sinasabi dito na ang mga labi ni dating Pangulong Marcos ay maaaring ilibing sa LNMB dahil sa tinataglay nito ang mga qualifications at walang disqualifications sa ilalim ng mga regulations. Ang pinoint out nitong mga majority ay dahil nga si dating Pangulong Marcos ay bukod sa pagiging dating Pangulo ay Commander-in-Chief, Legislator at Secretary ng National Defense. Siya rin ay isang military personnel, isang veterano at tumanggap ng Medal of Valor awardee. So wala rin umanong sinasabi dito na for his alleged human rights abuses and corrupt practices, sinasabi na maaaring i-disregard ito bilang Pangulo at Commander-in-Chief. Subalit hindi rin maaaring i-deny yung kanyang karapatan na ma-acknowledge at kilalanin yung kanyang mga nagawa para sa bayan. So binigyan din po ni spokesperson Theodore Te na meron pang dalawang judge ang hindi nakakaboto. Subalit hindi niya lamang pinangalanan ng mga ito. Subalit binigyan din niya na dalawa pa yung hindi bumoto. So kung sakaling bumoto man ito, agad-agad na umano nilang ipapaalam at ipapalabas kung ano man ang maging desisyon nitong hindi pa pinangalan ng justices na wala pang ipinasang boto. So yan muna yung ating maibibigay na ulat para sa iyo, Audrey. Dito sa labas ng Supreme Court, yung grupo ng mga anti-Marcos ay nagsialis na. Ang nandito na lamang po sa harap ng Korte Suprema ay yung mga pro-Marcos group. Kanina ay nakita nating dumating si Governor Amy Marcos, subalit hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na makunan siya at ma-interview dahil nga sa kinakailangan na tayong pumasok para sa press briefing na itinatawag ni Attorney Sec. So yan na mula dito sa Supreme Court, Audrey, para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe. Abangan po mamaya sa alas 6 ng hapon sa PTV News ang buong detalye ng report na yan. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV News Break. Ako po si Audrey Goriseta.